talagang parang sobrang imposible siyang ma-solve or sobrang siyang, parang ang hirap i-hit, 'di ba? Yung tipong 1M na lang, eh, 1,000,000 income na lang halimbawa or savings. Paano mo siya i-hit kung halimbawa ang income mo every month sa ginagawa mong trabaho or traditional business is halimbawa 20 to 50,000 a month. So paano kung magkakaroon ng savings na 1M? So ilang taon ang kailangan mo? 10 years, 15 years, 20 years para magkaroon ka ng 1,000,000 na savings. Pero sabi ko nga, if you have the edge, kung meron kang alam, 'di ba? Na hindi alam ng iba, yung 1,000,000 mo kaya mong kitain yan in 3 months time, 'di ba? Or less. Puwedeng 2 months, puwedeng 1 month, depende po sa lalim ng knowledge at saka siyempre ng action na gagawin mo. And yun po yung gusto kong i-discuss tonight, 'di ba? At least magkaroon kayo ng idea kung paano ba natin i-hit yung mga target na goal natin, which is the Filipino dreams. Alright? So, ang topic natin for tonight is about executive edge. Sige po. Ano ba yung executive edge, 'di ba? So, kung makikita niyo po, yan. Quadro presents the executive edge. So, ito yung topic. So, bakit executive at saka bakit edge? So, alam naman natin pag sinabing executive, so you're, kumbaga, one of the special, di ba? Di ba? Ikaw yung mga, kumbaga, pag dumating ka sa isang event, eh, ikaw yung inaasikaso agad, di ba? Ikaw yung VIP, kumbaga. Hindi ikaw yung nagsiserve, di ba? Hindi ikaw yung nag-o-offer ng drinks, ikaw yung ino-offeran. So, that's executive. Edge is about, syempre, sabi ko nga kanina pa, yun yung magiging lamang mo. 'Di ba? Kasi sabi nga sa mundo, pare-parehas 24 hours, pare-parehas 7 days a week, pare-parehas 30 days or 31 days in 1 month. Pero ang tanong, ano po yung magiging lamang mo sa mga ordinary people din na knowledge and skills para magkaroon ka rin ng mas lamang na pamumuhay. 'Di ba? Kumbaga, hindi hindi masama 'yan, eh. Hindi masamang mangarap ng gano'n, yung masarap na buhay, 'di ba? Kasi lahat naman tayo pangarap 'yon. Alright, next. So ano po ba yung ano 'yan? Hihimay-himayin natin 'yan, 'no? So ang pinaka gusto nating i-discuss diyan is yung start building millions. So ulitin ko po yung tanong, dito po sa nanonood sa akin ngayon na participant, sino po ba dito yung mga gustong kumita ng milyon? Especially po na usually po yung mga nandito po is mga I think member na of Ascendo International. And sa mga guest po na nandito ngayon, so lahat naman tayo gustong kumita ng millions, tama? So, wait lang po. Yeah, may ayusin lang ako. Yun, no? Yan. So, start building millions. So, ano po ba yan? Ito po bang millions na to is, kailangan po ba itong i-hit 100% ng mabilisan or maiksing panahon lang? Alright? So, wait lang po biglang nyo lang ako ng 1 minute. Ayusin ko lang po itong akin. Iyon. Ayun pa. Alright. So, start building million. Next po, next slide. So, ito po yung topic natin ngayon, no? Siyempre, lahat naman tayo gusto magkaroon ng millions. Lahat naman tayo gustong magkaroon ng enough savings, di ba? Para sa mga, sabi ko nga, yung Filipino target goal natin, di ba? Next po, next. So, ito po yung mga gusto nating i-discuss, di ba? So, may tinatawag po tayo na um, quadro bucket, di ba? And pipeline. So, active income and passive income. Kung kayo po tatanungin ko po, mga participants na nakikinig sa akin ngayon, sino or ano po diyan sa dalawang 'yan yung gusto niyo maging income, 'di ba? Ano po diyan sa dalawang 'yan yung gusto niyo na yun yung maging ano niyo, maging kumbaga pamumuhay, 'di ba? Yung tipong gusto ba natin ng merong income na passive or gusto niyo ba active income? So sabi ni Mark, same po. Yes, maganda kung meron same, 'di ba? Kung kaya lang din naman na pareho, edi mas maganda. 'Di ba? So ano ba 'yan? Isa-isahin natin. Ano ba yung passive at active income? So sabi po sa active income, ito po yung time equals money. Yung tipong tinatawag na parang ah, effort mo, babayaran ko. 'Di ba? Usually, yun yung nangyayari. Normal na nangyayari po yan sa panahon ngayon. 'Di ba? Sabi nga, kung gaano kaganda at gaano kalaki yung skills mo, yun yung babayaran sa'yo. 'Di ba?
Kasi kung sabi nga, the more na paglaki ng skills, paglaki ng bayad. Like for example, kung halimbawa ikaw ay doktor at magpapa-check up ako sa iyo, kung magkano singil mo, babayaran kita. Hindi ako pwedeng magreklamo. Kasi based on studies yung pinag-aralan mo yan eh. Tinapos mo yung profession mo na yan. So marapat lang na bayaran kita. Di ba? Pero kung halimbawa naman, kayang gawin ng kahit sino yung ginagawa mo. Like for example, halimbawa, nagbo-vulcanize ka ng mga naplat na gulong. Kumbaga kayang gawin ng kahit sino 'yan, eh, 'di ba? Kayang gawin 'yan ng mga basta pag-aralan mo lang kung paano, kayang gawin 'yan. Hindi kailangan ng diploma, hindi kailangan ng mahabang panahon para magkaroon ka ng ganyan. So, in short, hindi gano'n kalaki yung bayad 'pag halimbawa nagvo-vulcanize ka. Pero importante 'yun, hindi makakaandar yung kotse kung flat yung gulong mo. Pero again, naka-base sa time, naka-base sa skills yung binabayad sa yung money. So, that's the active income. Ano pa? Income stops when you stop. Sabi nga, sa active income, no work, no pay. 'Di ba? Yun yung nakakalungkot na part doon, 'di ba? Hindi pong 'pag hindi ka gumalaw, wala kang bayad. Hindi tipong halimbawa medyo tinatamad-tamad ka today mag-work, pero alam mo yun, pilit na pilit kang bumangon sa kama mo, 'di ba? Mag-stretch, 'di ba? Kahit wala ka sa mood, pero kailangan mong tumayo kasi 'pag hindi ka tumayo, wala kang kakainin sa mga susunod na araw. Tama o tama? Paki-comment nga kung nakaka-relate yung tipong 'di ba, masama ang lasa ko ngayon, eh, pero 'pag hindi ako tumayo, wala akong pambayad ng bills next month. So that's the active income. Ano pa, short-term survival. Yun nga yung tinatawag na short-term survival. Yung gano'n, yung tipong medyo ano talaga eh, medyo pang short-term lang. Kasi yung income mo pang short-term lang din. Kasi basically, napapaloob to sa mga employment, self-employed, di ba? Masakit mang tanggapin, pero that's the reality. Na kahit gaano ka kagaling sa trabaho mo, kahit gaano ka kasipag, yung salary mo naka-fix, 'di ba? Yung iba, ang mindset, sige magtatrabaho ako para meron akong fixed salary para hindi ako magugutom. Which is very, very, very wrong. 'Di ba? Ang mindset ng iba kaysa ano, 'di ba, kaysa wala akong income, kaysa wala akong kakainin sa susunod, kaysa nangangamba ako na wala akong pagkain sa mga susunod, okay na ako sa fixed salary income. Safe. Pero actually that's very wrong. Why? Kasi po kahit sabi ko nga kahit gaano ka ka-skillful, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kasipag, naka-fix yung income mo. So medyo lugi ka sa part na yun. Yung tipong sayang naman yung galing mo. 'Di ba? Sayang naman yung improvement na ginagawa mo sa sarili mo kung ganun lang din naman yung sasahurin mo every day, every hour, every month. 'Di ba? So maganda naka-open 'yan, 'di ba? Sabi nga continuous naman yung change eh. Continuous naman yung improvement ng tao eh. 'Di ba? Hindi naman naka-fix eh. Na hindi pong halimbawa, ang alam mo ngayon is bumilang ng 1 to 10. Hindi ka na ba matututong bumilang ng 11 to 20 sa mga susunod na araw? So it means dapat yung income na ginagawa natin ngayon is naka-open para sa growth mo. Iyon po ang magandang income. So doon papasok naman itong pipeline or yung passive income. Time builds money. 'Di ba? Time builds money. Ito po yung maganda diyan. Kumbaga, habang tumatagal, mas lumalaki po yung value mo. Mas nagiging importante ka, 'di ba? Mas nagiging ano ka, mas nagiging valuable, 'di ba? Nagiging lalong tumataas yung tingin ng respeto ng tao at bayad sa iyo along the way habang tumatagal. Income flows even you rest. Yung kahit halimbawa, ano ngayon eh, parang me time ko ngayon, 'di ba? Day off ko ngayon. So, umaandar pa rin ba yung income mo kahit na nagpapahinga ka? 'Di ba? Ano pa, long-term freedom. So, ano po yung ibig kong sabihin dito sa dalawa na 'to? Kung kayang pagsabayin, that's very cool. Congratulations. Pero kung nandito ka pa lang halimbawa sa active income, wala pong masamang magdagdag ng passive income. Pero, of course, maghahanap ka rin ng passive income na hindi din gano'n kataas yung risk na gagawin mo. Kasi of course, pera yan eh. 'Di ba? Kumbaga, pinaghirapan mo yan, ano yan, hard-earned money mo yan. So, para magka-passive income ka na maliit yung risk, kailangan alamin mo din. Kaya nga sabi ko po kanina, lamang po yung may knowledge. Lamang po yung open, yung mind mo to opportunities and growth para mas lalong gumanda yung takbo ng
present mo going to your future. Alright? So, himay-himayin ulit natin mamaya yan. Next. So, alam na, no, ang active income. So, are you building a pipeline? Yun yung pinakatanong. Kasi pipeline is the other term for passive income or just carrying buckets every day. Wala pong masama sa buckets, ha? Hindi pong kung nagtatrabaho ka, kikita ka ng kinsenas, katapusan, di ba? O kaya naman, sumideline job ka, di ba? Hindi pong, day off ko ngayon, sideline ako. So, you're earning buckets. Alam mo yun, kung magkano yung kinita mo, nilalagay mo, ganyan. Wala pong masama dyan. Pero again, sabi ko nga, nothing is permanent. Yung kalakasan natin, yung katawan natin, hindi po permanente yan. Di ba? Kung kaya mo mag-work ngayon ng 8 hours or 10 hours na hindi ka napapagod, or kaya mo pang mag-sideline na job nang hindi napapagod yung katawan mo, I mind you, after 10 years, 15 years, pag medyo umidad-edad ka na, medyo hindi na, sumasakit na yung mga likod-likod, di ba? Kumbaga medyo umaaray-aray na, di ba? Yung recovery, hindi na ganun kabilis, di ba? Hindi po halimbawa, napagod. Nung bata-bata ka pa, pag nagtrabaho ka ng sakit, itulog mo lang ng 4 hours, 6 hours, balik na ulit yung energy mo. Pero habang tumatagal, pag umiidad na, medyo hindi na, di ba? Nakaka-relate ba? Nakaka-relate ba? Sino ba dito yung mga nakaka-relate ng gano'n? Yung tipong dati parang halimaw ka sa sipag. Pero ngayon medyo umaaray-aray na pag napapagod, di ba? So may gano'ng point. So dapat habang bata ka, habang kaya pa ng katawan mo na magkaroon ng additional or ng building pipeline, maganda po magawa niyan para pag when you're getting older, meron kang na-save sa bucket mo, plus meron kang nagra-run na pipeline o yung tinatawag na passive income, that's the perfect, di ba? Kumbaga Filipino dream, di ba? Hindi pong kaya mo pa rin paaralin yung anak mo, kahit apo mo, kaya mo pa rin paaralin, kahit pa mag-attorney yan or mag-pilot yan, walang problema kasi you have the passive income na pumapasok kahit na sabihin natin less na yung ano mo, yung physical na pagtatrabaho. Alright, next. So, ano ba yan? Paano ba natin ano yan? Paano ba natin yan i-categorize? So, sabi po ni Robert Kiyosaki, so ito, isa po sa pinaka naglabas po ng kumbaga knowledge or kaalaman regarding sa ganitong bagay, no? Yung the cash flow quadrant. 'Di ba? So, may nilabas to na book, 'di ba? About sa ganito, yung tinatawag na quadrant, 'di ba? Yung apat na pamamaraan kung paano ka kikita ng pera. So sabi niya, merong letter E, merong letter B, merong letter S, at merong letter I. So, employees, business owners, self-employed, and investors. So, ito yung apat na klase ng tao in your financial system. So, more or less, lahat po tayo na nakikinig ngayon dito sa event, nandito po tayo sa apat na quadrants na yan. 'Di ba? Imposibleng wala. Kasi kung wala ka dyan, baka illegal na yung ginagawa mo. 'Di ba? So, kumbaga, nandyan tayo. Either you're employed, either meron kang sariling negosyo, or meron kang self-employed ka, may sarili kang pinagkakakitaan na katawan mo, yung ano mo, yung puhunan. Di ba? For example, doktor ka, meron kang clinic, di ba? O kaya meron kang, yun nga, vulcanizing shop, ikaw din yung nagbo-vulcanize, mga ganon. Di ba? So, meron kang tindahan, ikaw din yung nagtitinda. Di ba? So, self-employed, dyan pumapasok yan. So, mamaya, categorize natin. Next. Ano po ba yung apat na yan? Or saan ba maganda pumasok? 'Di ba? Diyan sa apat na yan. Ito po according to Robert Kiyosaki, based on studies to. Sabi po niya 95% po, 'di ba? Ng kumbaga dito nasa left side itong letter E at letter S, yung employees and self-employed. 'Di ba? 95% po nagsisiksikan yan dito. Yung nasa kaliwa, 'di ba? Hati yan sa gitna, yung four quadrants. And 5% lang po yung nandito sa business and investors. 'Di ba? 95% ng population. Kahit naman ano ngayon itanong niyo sa lahat ng kakilala niyo, isa-isahin niyo lahat ng kakilala niyo, tanungin niyo kung ano yung pinagkakakitaan nila. Um, Negosyo or trabaho. Usually po, malaki pong porsyento ang sasagot nila is employment, 'di ba? Yung mga classmate mo ng elementary, high school, college, more often than not, ang sagot nila is nasa employee sila or self-employed. Yung tipong nandyan sila sa left side. Why? Kasi po ito yung mga pinamana eh. Ito yung mga kasabihan na matagal na pong naririnig sa mga matatanda. Di ba? Yung tipong anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, magkaroon pa ng magandang trabaho.
So, talaga kahit ako, 'di ba, even me, kaya nga po nursing yung kinuha ko, kasi yun po yung advice sa akin, na anak, nursing yung pinaka boom na boom nung time ko, nung year na nag-aaral ako ng college, nursing yung pinaka talagang boom na boom pagdating sa employment. Kaya yun ang kinuha ko. Hindi dahil gusto ko yun, hindi dahil choice ko yun, dahil yun ang boom na boom nung time na yun at yun ang in-advise sa akin na parents ko. Kaya yun po yung ginawa ko. Kaya 95% talaga, kahit bata pa, ang alignment is papuntang employment, empleyado. Why? Kasi sa school tinuturo din yan, 'di ba? Kung ano yung pina-practice sa school, yun yung pina-practice sa employment. Kumbaga yung tinatawag na default, 'di ba? Yung tinatawag na comfort zone na i-incorporate na sa sistema ng katawan natin. Kasi why? Di mo, sa school, 'di ba? Usually 8 to 5 or 9 to 5 ang pasok ng mga estudyante. 'Di ba employment ganun din? Mm. So napapractice ka na. Sa school may uniform, sa employment may uniform. Oh, may ID, 'di ba? May ID din sa estudyante. O yung mga estudyante kailangan sumunod sa teacher kasi pag hindi ka sumunod sa teacher, hindi ka makaka-graduate. So ang employment ganun din, kailangan ka sumunod sa boss mo kasi pag hindi ka sumunod sa boss mo, matatanggal ka sa trabaho. So may fear base, 'di ba? Fear. 'Di ba? Paki-comment nga fear. Naka-fear base. 'Di ba? Hindi po kailangan kong sumunod, kailangan kong gawin, kailangan kong sundin kasi kung hindi, ito yung magiging kapalit. 'Di ba? So naka-fear base kaya napa-practice. Kaya kaya kahit anong ano, kaya kahit anong kahit hindi ka tinuruan actually ng matatanda, dun ka pumupunta, dun ka pumapasok kasi nga na-practice na natin siya, bata pa lang tayo. 'Di ba? Dito naman sa 5% or business ay investment, kokonti ang pumapasok dito kasi ano 'to, yun nga nakatira tayo sa Philippines, Filipino tayo, and yun nga, 80 to 95% ang advice is maging employment. And yun din yung practice. Bihira po yung business. Kasi ang business, usually mga foreigners, kung mapapansin nyo, tingnan nyo po yung top richest person in the Philippines. Usually po Chinese or foreigner. Bihira po yung mga Filipino. Meron pumasok si Manny Villar, pero wala siya sa employment. Then nasa real estate siya, nagninegosyo din siya. 'Di ba? So it means yung advice kasi sa atin, yung minana natin is talagang bihira po yung negosyo kasi marami pong mga myths 'di ba? Mamaya daanan natin. Marami yung mga kasabihan o yung mga takot na binigay din sa atin kung bakit hindi tayo makapag-open ng business before, 'di ba? So 5% lang. So imagine niyo from 100%, sabi to ni Robert Kiyosaki, hindi ko sinabi to ha. Hindi ko to inimbento, galing to sa libro, no? So 95% nagsisiksikan dito kaya kung makikita nyo din yung employment, sobrang dami po, 'di ba? Kung makikita nyo yung job fair, pinipilahan talaga ng sobrang daming mga tao para lang mag-apply ng work. 'Di ba? Pero yung pag-open ng business, open na open naman yung ano, pero kokonti yung mga taong pumipila. Why? Kasi nga takot po silang gawin yung negosyo. Alright, next. So ano ba 'yon? Ano ba yung mga ano natin, pumipigil diyan? So according to Robert Kiyosaki, baliktad naman when it comes to financial system. Sa employment or self-employed, yung 95% ng mga tao, naghahati-hati lang po yan sa 5% ng income or ng revenue or ng economic base or ng financial system na umiikot po sa mundo natin. 'Di ba? Kasi ang liit lang naman Meron bang may kilala ka bang empleyado, crew ng Jollibee na kumikita ng halimbawa 200,000 a month? Wala 'di ba? Meron bang gano'n? 'Di ba, meron ka ba nakita na halimbawa teacher sa school ngayon dito sa Luzon, Visayas, Mindanao na kumikita 300,000 a month na nagtuturo ng estudyante? Wala. So 5% lang po ang pinaghahati-hatian ng mga tao. Kaya nga po sa totoo lang, maliit po talaga ang pinaghahati-hatian. Kaya ang reklamo ng masa, kulang lagi ang financial. Kasi nga kahit gaano ka magtipid, kulang pa rin. Kasi nga nagsisiksikan tayo diyan nagsisiksikan kayo diyan yung self-employment. Dito naman po sa investment part or yung business owners, 95% po ng pera diyan umiikot. 'Di ba? Kaya nga po gustong-gusto ng mga foreigners, mga Chinese or everything na pumunta ng Pilipinas at mag-put up ng business Mangungutang sila, maglo-loan sila sa bansa nila. Halimbawa, Chinese, maglo-loan sila sa China
ng halimbawa 10 million pesos. Tapos pupunta sila sa Pilipinas, dito sila maninirahan at magtatayo sila ng negosyo. Kahit anong lahi, 'di ba? Indonesian, tawag dito, Koreans, Taiwanese. Kung makikita niyo po yung mga malalaking businesses dito po sa Pilipinas na nagmamay-ari sila. Why? Kasi nga ganun, ganun sila pinalaki. 'Di ba? Kumbaga siguro sabi sa kanya, "Anak, aral ka buti para 'pag ikaw tanda, tayo ka negosyo." Siguro gano'n, 'di ba? Siguro gano'n yung pag-a-advice sa kanila. Kaya ang lalakas nila ng loob na mag-loan sa bansa nila at dadalhin sa Pilipinas, magpu-put up ng business. Kaya kung makikita niyo yung top richest persons dito po sa Pilipinas, puro ibang lahi. 'Di ba? Puro foreigner. So 95% ng pera nandiyan. Kaya kung magkakaroon ka lang din talaga ng lakas ng loob, 'di ba, na mag-take ng risk, eh sisiguraduhin ko po sa inyo na yung 200, 300, 500 or even 1 million pesos per month, kayang-kaya mong kitain. Kasi siguro naman po may nakikita kayong mayaman sa labas. May nakikita kayong naka-sports car, may nakikita kayong mansion yung bahay, may nakikita kayong talagang kung lifestyle matindi. Meron ba? Paki-comment nga ng meron. Kung meron kang kakilala na talaga namang kumikita at talagang namumuhay ng maganda talaga, 'di ba? Na kumbaga yung 1 million sa kanila is talagang hindi hindi mo ano, hindi nila iniinda yung gano'n, 'di ba? Meron, 'di ba? Meron, meron at meron. So imaginin mo kung kukurot ka lang diyan sa 95%, kumurot ka na lang, eh. 'Di ba? Wag mo nang kunin yung lahat ng 95%, kumurot ka na lang ng 3% sa 95% na 'yan. Sisiguraduhin ko sa'yo, mas magiging better yung life mo. Mas magiging better yung buhay mo. 'Di ba? Kaysa makipagsiksikan ka dun sa 5% na, ah, hindi mo din masabi kung until kailan, 'di ba? Next. Alright, ito yung sinasabi ko kanina. Common money myths. Sige, next. Ito yung mga kalimitan na alam natin. Sabi ng money myths, 'pag marami akong trabaho, yayaman ako. Nakaka-relate? 'Di ba? Or ipapasa ko na lang sa anak ko yung hirap. Grabe naman yun, ipapasa ko yung hirap. Meron pang iba dito, eh. Ipapasa ko na lang sa anak ko yung pangarap ko. 'Di ba? Huwag na lang yung hirap, yung pangarap ko na lang. Kasi for example, pangarap kong maging doktor. Since hindi ko siya nagawa sa timeline ko, yun na lang ipapamana ko sa anak ko, "O anak, mag-doktor ka." 'Di ba? O kaya naman, pangarap ko magkaroon ng house and lot. 'Di ba? Hindi ko nagawa sa timeline ko, "O anak, dapat magka-house and lot ka. O anak, galingan mo, ah. O anak, ganito gawin mo, ah. O anak, dapat ganito, ah. O anak, o anak, o anak, o anak, o anak." Pinasa mo na lahat, 'di ba, dun sa anak mo kasi hindi mo nagawa. Kasi why? Hindi ka kasi nag-risk, hindi ka kasi kumbaga hindi ka lumabas dun sa tinatawag na money myths o yung sa Tagalog, maling kasabihan. 'Di ba? Business is only for the rich. Naku, ito gasgas na gasgas na 'yan. Naku, hindi ako mayaman, kaya hindi ako makapagnegosyo. Wala akong pampuhunan. 'Di ba? Ang mayayaman lang ang mga may negosyo lang para sa mayaman lang 'yan. Meron ba nakakarinig ng ganyan nung mga bata pa sila? 'Di ba? Of course, meron. Next. 'Di ba? So ito yung mga dapat nating binabago, 'di ba? In business, it is common the bigger the capital, the bigger the income. Totoo 'yan, 'di ba? In traditional business, the bigger the capital, the bigger the income. Magtayo ka ng restaurant na turo-turo o yung tipong karinderya, so may cap din, yung tipong may limit kung hanggang saan yung income. Kumbaga, hindi ka naman puwede mag per sandok na order na 200 per sandok, 'di ba? Yung tipong isang sandok mo ng ulam, ₱200. Sino pang kakain sa'yo kung karenderya ka, 'di ba? Pero kung magtatayo ka ng restaurant, naka-aircon, free wifi, maganda yung upuan, maganda yung ambience, maganda yung ilaw, yung waitress mo or yung waiter mo pogi at maganda, puwede kang sumingil ng ₱200 per sandok. Tama o tama? Paki-comment nga ng tama kung nakaka-relate ka sa sinasabi ko. So, ibig sabihin, the bigger the capital, the bigger the income. Gano'n po sa business. So, it means, yun din yung ano natin, yun din yung mga pinaniniwalaan na kailangan natin gawin. Pero mamaya, ituro ko sa inyo kung ano yung puwede natin maging solution diyan. Alright, next. Example, Jollibee. Ito ang pinaka-best example.
Lahat po tayo gusto magkaroon ng Jollibee. Kasi po pag nagkaroon ka ng Jollibee, meron ka ng sure ball dyan, mga at least 300,000 monthly. Neto na income. At hindi mo na kailangan magbenta kasi tao na yung lalapit. Di ba? Hindi mo na kailangang mag-flyers or hindi mo na kailangang mag-promote sa Facebook mo na meron kang Jollibee. Kasi tao na yung lalapit. Kilala na nila yung Jollibee. Alam na nila yung lasa ng tinda ng Jollibee. So, lahat tayo gusto magkaroon ng 300,000 income every month. Pero hindi lahat tayo kaya maglabas ng investment na worth 35 million to 55 million. Meron po ba kahit isa dito sa nakikinig sa akin ngayon na merong at least 35 million? 'Di ba? Kung meron ka man, mapapaisip ka pa rin. 'Di ba? Kasi ang laki pa rin ng risk. 'Di ba? Nagigets yung point? Kumbaga gaano katagal mo siyang mababawi since ganun kalaki po yung puhunan. 'Di ba? Next. So, mapapaisip ka rin talaga kahit meron kang ganyang amount, 35M to 55M. Next po. So ano yan? Ano yan? Ito, sabi ko nga, ROI ng Jollibee is 5 to 10 years. 'Di ba? So it means, at least 10 taon dapat hindi bagyuhin yung tindahan mo. 'Di ba? Pag binagyo yung Jollibee mo, o kaya nabagsakan ng puno yung Jollibee mo, hindi ka na makaka-ROI dyan. 'Di ba? It means, ang point ko lang is high risk siya. Lalo na if location fails. Operation follows strict system. So medyo matagal yung ROI. So kumbaga yung mga nag-iinvest sa mga ganitong klaseng business, ito yung mga medyo liquid na talaga. Yung tipong at least meron kang 100 million para kahit gumastos ka ng 50 million, at least may 50 million ka pa. Pero kung halimbawa, saktong-sakto lang yung pera mo, 35 billion, tapos tinaya mo sa Jollibee, medyo nakakaano yun, nakakatakot, 'di ba? Medyo wala kang peace of mind doon, hindi ka masyadong makakatulog ng mahimbing doon since ang iniisip mo is kung paano mo babawiin yung ganong kalaki mong nilabas na puhunan, 'di ba? So, medyo ano siya, medyo risky siya, 'di ba? Hindi pala siya medyo, high risk pala siya. Alright, next. So, ano po yan? Franchising is for people with millions and patience. Ito yung pinaka-advice. Digital business is for people with vision and execution. So, sabi ko nga, kung meron mang negosyo na pwedeng kumita katulad ng Jollibee, na hindi mo kailangan maglabas ng sobrang laking puhunan, digital business po yung solusyon. 'Di ba? Marami naman eh. Sabi nga sa self-employed, pagdating sa digital era, ang self-employed yung mga vloggers. Pag nag-vlog sila, may kita sila. Tawag dyan, self-employed. 'Di ba? Pag hindi sila nag-vlog, pag hindi sila nag-edit, hindi sila nag-upload, wala silang kita. 'Di ba? So that's self-employment. 'Di ba? So ano ba yung digital business na pang-passive next? So, syempre lahat naman, 'di ba? Lahat naman tayo may vision and execution. So, ano ba yung pwede? So, eto na po 'yon. Ascendra, your pipeline starts here. 'Di ba? So, kumbaga ito po yung sa mga first time po, sa mga ngayon lang po naka-attend at ngayon lang po narinig itong Ascendra International. Ito po is a pre-launching na company. Maglo-launch pa lang po ito on January 2026. Nag-start po ito is last June 16, yung official na nagkaroon tayo ng encoding. So, napaka-fresh. Bagong-bago po yung ating company. Bagong-bago po ang ating negosyong ito na pipeline. And ito po yung sinasabi namin na pwedeng makatulong sa iyo sa digital world na magkaroon ng passive income. Di ba? So, low risk, at the same time, pwede po sa kahit kanino, kahit nasang lugar ka pa. Alright? So, ano po yan? Through digital entrepreneurship and mentorship, we help you build your pipeline. Why? Kasi po we provide. Ano po pinoprovide natin? We provide the business system, check. 'Di ba? World class product and services, check. We have product po na talaga ng mga trending na kahit hindi mo na din ibenta katulad ng Jollibee, alam na ng mga tao. Alright? So kung gusto mong malaman about all the products at mga paparating pa na products, kung guest ka po namin ngayon, pwede mong itanong yan later on sa nag-invite sa'yo dito sa event natin kung ano ba yung mga products natin, ano ba yung mga yan, di ba? Digital tools or marketing tools, provided na rin po yan ng ating company at ng ating community dito sa Quadro. Ano pa? Real mentorship
and growth mindset. Yung tipong ang mga nagtuturo po dito, yung mismong naka-experience mismo, 'di ba, ng negosyong ginagawa niya. Hindi yung tipong kumbaga sa school nagbi-business nagtuturo ng business management pero yung teacher wala namang business, parang gano'n, 'di ba? So, yun yung medyo loophole, eh. Ang course mo business management pero yung nagtuturo sa'yo empleyado. So, paano mo gagawin yung business? So, eto po ang mga mentor natin dito sa Ascendra. Talaga kumita po ng multi-millions regarding digital business and of course, yung mindset, yung growth na sinasabi ko nga kanina na habang tumatagal, mas lalo pong tumataas yung value mo. Mas lalo pong lumalaki yung passive income mo habang tumatagal. So, yun po yung maganda doon. Next. Yan, di ba? So, the executive edge, next. Eto, 3 steps how to earn your first million. Paki-comment nga po ng first sa mga active pang nakikinig sa akin ngayon. Kung nakikinig ka at bukas ng bukas pa, yan, paki-comment ng first. Yun, oh. Yun. So, we have 3 steps to earn your first million dito po sa Ascendra International. At kung susundan nyo ito, sabi ko nga may pattern po yung success, may pattern po yung kumbaga million na income dito po sa ginagawa natin. At kung maluwag sa loob mo susundin yung pattern na yon, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi magtatagal. Makukuha niyo yung first million sa negosyo natin. Alright? Next. Alright. First step. Alright? Enroll in Ascendra and go for executive package. So, magkano po yung executive package? 199,800 pesos. Sabi nung iba, ay sir, medyo mahal naman yan. 199,000, almost 200,000 pesos. Medyo malaki po yung puhunan. Pero again, ulitin ko po kung gusto nyo pong kumita katulad ng Jollibee na 6-figure income, 100,000 pataas na income every month. Hindi mo na kailangan maglabas ng million. Kung i-compare nyo po yung kinikita ng Jollibee na pwede nyong kitain dito sa digital business na ginagawa natin, hindi mo kailangan maglabas ng million. 200,000 first and last na paglalabas nyo ng pera. Unlike kay Jollibee, monthly may overhead. Di ba? Papasweldo ka ng tao, ng empleyado, magre-replenish ka ng burger, ng spaghetti, ng chicken, bibili ka ulit eh. Dito po sa negosyo natin, one-time investment. Isang beses mo lang siya ilalabas. The rest ng mga susunod, income na yung pag-uusapan natin. At kung kayo po yung tatanungin ko, sa halagang 200,000, ano ba yung mga traditional business na pwede mong itayo dyan? Konti lang po. Kokonti lang po yung pwedeng, yung matino yung matinong traditional business na pwede mong itayo na may dissenting income. Sabi nga kanina sa traditional business, the bigger the capital, the bigger the income. So kung magtatayo ka ng karinderya worth 200,000, medyo maliit na karinderya yan. Kasi mamimili ka pa ng mga kaldero, di ba? Ng lutuan, di ba? Ng gasol, di ba? Magrerenta ka pa ng parang pinakatindahan mo, di ba? Ng pinakakainan mo, magma-monthly expenses ka pa. So sa 200,000 na magtatayo ka ng business, medyo malabo-labo, 'di ba? Medyo ano pa ba mga cash diyan? Halimbawa, car wash. Yan, pwede. Magtayo ka ng car wash, 200,000 kayang pagkasyahin. Pero bago mo naman mabawi din yung 200,000 mo sa kada kotseng papalinis mo, maglilinisin mo, or kung mag-hire ka naman ng tao, medyo gastos din, 'di ba? Kung maliit lang din yung ROI na babalik. So dito po sa digital, yung 200,000 mo, of course, may kapalit yan. Di ba? May kapalit yan na services, may kapalit yan na product, and of course, may kapalit yan na pattern going to your first million. So, ang tanong, step 1 is, go for executive. So, for those naman po na mga member na natin na naka-lower account, wala pong problema. Kung gusto niyo yan, yung lower account. Di ba? Gusto niyo associate kayo, o kaya builder kayo, o kaya consultant or director, it's up to you. Pero kung ako po kung advice ko yung tatanungin, di ba? Sabi ko nga, kung gusto niyo yung mapabilis yung negosyo niyo, you need to walk the talk. Comment niyo nga po, walk the talk. Di ba? You need to show your prospects, you need to show your business partners na ikaw mismo ginagawa mo ng tama yung business mo. 'Di ba? Kasi syempre ipapakita mo 'yan sa kanila eh. Ipapakita mo 'yan sa kanila na
Itong negosyong ginagawa ko talagang 100% sigurado ako sa negosyong itong pinasok ko. Pag kumausap ka po ng potential business partner mo at tinanong kung anong account mo, ang sarap po confidently sabihin na naka-executive package ka compared sa mga lower packages. Kasi why? Doon makikita ni prospect eh. Doon makikita ni prospect na talagang maganda tong negosyong to kasi itong taong kausap ko, hindi naman siya maglalabas ng 200,000 kung hindi maganda yung pinasok. Di ba? For those naman na kumbaga sa capital siya medyo may challenge, no? Wala pa akong 200. Ginagawan po talaga ng paraan ng pagninegosyo eh. Kumbaga talagang hindi po pwedeng ano mo yun, yung parang petiks-petiks lang tayo pero gusto natin kumita ng milyon. So again, sabi ko, this is pattern. And the step one to reach your first million fast and quick, you need to have your executive package. So kung sabi nga, kung gusto mo maraming paraan, kung ayaw mo maraming dahilan. So again, it's up to you but ito po, executive account is the first step going to your first million. Gusto mo ng mas mabilis ang enrollees o yung tipong yung halos 50% to 80% na nakakausap mo is nag enroll or sumasali sa negosyo mo. Dapat naka-executive account ka. Kasi kayang-kaya mo mag-close ng deal ng mga lower packages kung nasa sagad kang package. And kabaliktaran naman yun. Kung nasa lower package ka, medyo maliit yung tsansa. Pero may tsansa naman na maka-close din ng bigger accounts. Kasi nga, hindi mo pa na-experience eh. Hindi mo pa totally na raramdaman yung benefit ng naka-executive package, di ba? So, that's the step one. Pag nagawa mo yan, mas malaki po at mabilis talaga yung chance. Alright? So, ano ba yung mga kapalit ng executive package natin? Sa mga first-timer po, meron po tayong MVP, MV, and MP. So, pwede po kayong mamili ng options between products and insurance or either combination po ng product at insurance. So sabi nga sa ROI pa lang, bawi ka na. 199,800 yung nilabas mo, may bumalik sa'yo na 225,000. Or ang pinakamababa is 210,000. Imagine, hindi ka pa nag-start ng business, tumubo ka na agad. 'Di ba? So itong mga product na mare-receive mo, pag ginamit mo yan, so healthy ka. Kung gusto mo namang ibenta yan o ipabenta yan sa iba, yung bumalik na pera, sayo na po yun. Hindi mo na yan i-remit ulit. Pera mo na yan, balik na yan sa'yo. So imagine, yung return of investment na tinatawag, it's up to you kung gaano kabilis o gaano katagal mo siya gagawin. Kasi, sabi ko nga, hawak mo na siya, kailangan mo na lang siya gawan ng strategy kung paano siya madidispose. And we have trainings then about that. So sa mga first-timers na magkaka-receive ng mga products and insurances at gusto nyo madispose ng mabilisan, we have trainings for that. Tanong nyo lang po sa mga nag-invite sa inyo dito kung kailan tayo magkakaroon ng trainings about that. Attend ka lang doon at magkakaroon ka ng idea kung paano magiging pera ulit yung mga produkto mo. Alright? Next. Yeah. Step 2, learn, share, and maximize the Quadro proven online system. Alright? So, sabi ko, we have the pattern na. Naranasan na po namin yan. Ilang ulit na. Ilang beses na kaming umulit-ulit at kumita ng milyon dito sa negosyo namin. So, we have the proven system. Hindi lang online, pati po sa offline. Di ba? Pati po sa personal. Kung kayo po ay within Manila area, Laguna, Bulacan, or malapit na provinces, kung kaya niyo pong pumunta sa office natin, sa Ascendra International Office sa Asho Boulevard, mas maganda po yun kung mas magkikita tayo ng personal para mas mahaba yung oras sa pag-uusap natin and teaching to each and everyone para mas lumalim po yung knowledge nyo sa negosyo natin. Alright? Next. Step 3. Ay, hindi pa pala. Ito yung passive. Ito yung sinasabi ko nila. Earn 40,000 bonus for every executive direct referral. So imagine po sa mga first timer pag ikaw po meron kang nasama na nag-executive package, magkakaroon ka rin po ng 40,000 income. So kung meron kang 10, so may 400,000 ka. 'Di ba? Nakita dito sa executive direct referral. Alright? Next. Imagine no, yung sweldo ng full-time isang buwan, pwede mong kitain po ng 1 day. Alright? So imagine, 2 people in 1 month, you have 80,000 and 24 million. Kung itatimes natin ang target mo lang for example, 2 tao lang sa loob ng isang buwan. Siguro naman
kaya mo na yun in 30 days. So, kumita ka lang ng 80,000 sa loob ng isang buwan. Pang ita-times mo po yun, di ba? Sa loob ng isang taon, it's 24 people. And 24 people is equivalent to 960,000 pesos. Di ba? So, gawin mong 25, 1 million na yan. Di ba? 1 million income na yan. So, dun pa lang, sa direct referral executive pa lang, na-reach mo na agad yung first million income mo within 1 year. Di ba? Paano na lang kung halimbawa, hindi dalawang tao yung naipapasok mo every month. So, mas malaki po yung chance na kumita ka ng mas malaking pera. Di ba? Or more than million pa yung kitain. Alright? Next. Earn additional 10,000 bonus every binary match. Alright? So, dun sa 20 tao na pinasok mo every month, bukod sa direct referral po nun, merong binary o yung match. Every 2 tao po may match, may additional bonus ka of 10,000 pesos. Diba? Imagine, unlimited yan na every 2 na magmamatch. May equivalent po nun is 10,000 pesos. So, kung ano ka, 10 ka, so may another 100,000 ka ulit. Diba? So, again, kung gaano kabilis or gaano katagal mo i-hit yung ganun. Sabi nga, doon sa mga members po na nakikinig sa akin ngayon na gusto nyo pong sumama sa awarding sa Millionaires Club Member Award, napakadali po kung naka-executive package ka na. Kasi pag naka-executive package ka na, lahat po ng nakakausap mo is kaya mong ofera ng executive package din. And 10 tao lang or 12 na tao lang kung meron ka, 'di ba? May auto spillover tayo. Kung meron ka ng strong leg at meron kang 10 hanggang 12 tao na executive na maipapasok bago mag-January of 2026, 100% pasok ka po sa Millionaires Club Member Awardee at aakyat ka sa stage ng kauna-unahang event ng ating company at magiging part ka po ng history ng Ascendra International. So, kaya-kaya talaga. Kaya-kaya talaga siya. Diba? So, ito po yon. Left and right, 10,000. Ito po yung sinasabi natin kaninang match sales bonus. Alright? Next. Yan. At doon naman po sa left and right, 12 executive and 12 executives sa right, you have 120,000 income for 1 year projection. So, total po nun, 960 for the direct referral bonus and 120 for the binary, 1,080,000 pesos. Paki-comment nga po ng 1M kung naiintindihan niyo po yung pinaka-essence or sabi ang edge or sharp edge, shortcut, di ba, to 1 million income pagdating po dito sa ating digital business. Di ba? Next. So, imagine, no? Kaya-kaya pa pala. Pero, ito pa po yung malupit, no? We have a special promo starting June 16 to September 16, 2025. Next. Meron po tayong additional. Di ba? Instead of 40,000 po yung direct referral, magiging 70,000 pesos. So, it means additional 30,000 pesos po yung magiging income mo. So, ibig sabihin, mas malaki po ang magiging income mo kung marireach mo po yung computation na sinample ko kanina. Diba? Starting July 1 to August 31 po yan. Meron po tayong bonus every executive direct referral. No, hanggang ano to? September 16 pala. Sorry. Next. Diba? So, imagine, no? Yung kanina na 1,080,000 pesos, magiging 1.8 million sa loob po ng isang ng hanggang September na income. So, di ba gaano kalaki pong pushback 'yon, di ba? Ano pong ulitin ko para sa mga nalito 2 tao lang po ang target mo sa loob ng isang buwan. 2 tao. Sa dinami-dami ng Facebook friends mo, sa dinami-dami ng contacts mo sa cellphone mo, sa dinami-dami ng kakilala mo from kinder hanggang college, 2 lang every month ang kailangan mo, kaya mo nang kumita ng up to 1.8 million within 1 year time dito sa Ascendra International. Diba? Maganda po ba yun? Maganda po ba yun? 1.8 million sa loob ng 1 year? Of course, lahat po tayo gusto yan. Diba? Next. Diba? Step 3, our last step. Help your members build their business as well. Build passive income with Ascendra and Quadro.
So, kumbaga, ang point lang namin dito, sabi ko nga, we have the proven system, mapa-online man yun or field. Ang kailangan lang po natin gawin, ipasok natin yung sarili natin dun sa sistema ng ginagawa natin. 'Di ba? Kumbaga, make sure na na-apply mo sa sarili mo at the same time, yung business partner mo na naakay mo papunta dito sa Ascendra at sa Quadro, iga-guide mo din. 'Di ba? Tsatsagain mo din na partner, umatan ka ng training, partner, pag-aralan mo to, partner, gawin mo to, partner, itong gagawin nating next step, partner, at kukulitin mo din siya. Kasi syempre ganun po ang tao eh. Kailangan ng guidance. Kailangan natin ng magkukulit sa atin para continuously mag-grow yung business natin. And with Ascendra and Quadro, sabi ko nga, this is a proven and we have the, kumbaga, mentors na talagang willing na willing ibigay din po talaga yung knowledge and oras nila para matulungan po lahat ng members natin dito. Kaya step 1, 2, 3, yun yung gagawin mo. Pag yan, nagawa mo ng freely, yung kumbaga bukal sa puso mo, yung tipong hindi ka na kailangan pilitin pa, ikaw na may initiative ka na gawin yung step 1, 2, 3 na yan, sisiguraduhin ko sa'yo, yung first million mo, nandyan lang siya, abot kamay mo na lang. Hindi siya sobrang tagal, hindi siya sobrang layo, abot kamay mo na lang at kumbaga, hinihintay ka na niya. 'Di ba? Next. Meron pa ba? Yan. Go all in for executive. Congratulations to you, multimillionaire in the making. Sige pa, patanggal na ng slide. Kumbaga, to wrap up this executive edge training, ang pinaka gusto kong i-point out is nandito na tayo, 'di ba? Nandito ka na sa pre-pioneering company, pre-launching company. We have the best coach, we have the best system, we have the best kumbaga support system when it comes to company. Ang gagawin na lang natin is i-maximize ng todo kung ano ba yung mga kailangan natin gawin. And through that, pag na-maximize natin yan, sisiguraduhin ko sa inyo 100%, yung result na talagang gustong-gusto mong makuha, makukuha mo ng mga bilisan yan. Step 1, 2, 3 lang at inihintay ka na ng mga pangarap mo. Di ba? And syempre, para mas lalo niyo pong maintindihan yung diniscuss ko, sabi ko nga, we have the proven system and we have the mentors na hindi lang through books, hindi lang through studies, but through experience, di ba? Na naranasan na nila itong mga sinasabi ko. Di ba? Itong mga dinidiscuss ko. So, without further ado, meron po akong gustong tawagin na sharer dahil itong sharer na to, within a couple of weeks and months pa lang, pero grabe na yung kinikita dito sa ating Ascendra business, di ba? Grabe na yung result ng mga nangyayari and habang nakakausap ko, nakakakwentuhan ko, halos araw-araw itong tao na to, lalo kami na-excite sa mga future na paparating, lalo na pag marami po kaming nakakasama dito sa Quadro community. Kaya hindi ko na patagalin, millionaire maker, one of the kumbaga check achiever ng ating Ascendra business. Pagdating po sa resulta, napakarami na rin itong na-checkan na bucket list na alam mo yun, sabi ko nga Filipino team, marami na rin itong na-checkan. So, para magkaroon tayo ng more inputs at mas maintindihan pa natin ang mga diniscuss ko, hindi ko na po patagalin. Our one of the founding partner of Ascendra and one of the founders of Quadro, Mentor Zandro Carlos. Thank you very much, Mentor Kim Richard Lagrosa. Okay? So, kung kayo po ay excited na para mag-executive at naintindihan yung mabuti ang step 1, 2, 3, i-type mo naman po dito yung word na Quadro. Ayan. Kasi being part of Quadro community is already masasabi kong isang malaking edge for you to achieve your dreams. Dahil dito po sa Quadro community ay talagang pagtutulungan natin kung paano mo mahihit ang 6 figures and at the same time first million mo sa buhay mo. Okay, so ayan, ang dami nag-type ng Quadro. So ibig sabihin, malino na malinaw ang diniscuss ni Mentor Kim. And at the same time, lahat ng nandito ngayon ay ready na talagang mag-executive at i-maximize
ang Ascendra International. Okay? So ano nga ba yung gagawin ko dito? Very simple. So mag-share lang po ako dito sa inyo. Number one, kung gaano kaganda si Ascendra. Number two, gaano kaganda para ikaw ay mag-executive. And last but not the least, result na binigay ng pagiging executive natin sa loob lamang ng isa't kalahating buwan. Okay? So, share ko lang yung aking konting slides. Konti lang yung aking slides kasi we are on a pre-pioneering company. So, literally, nagsisimula pa lang po yung ating company. Na tulad nga po ng sinabi kanina ni Mentor Kim, since ang company po natin ay nagsisimula pa lang, we all have the advantage to earn kung magkano yung gusto nating kitain. We all have the advantage na sabihin natin na tayo ang nakauna or tayo ang pinakamagkakaroon ng malaking advantage sa ganitong klaseng business. Okay? So, para mas makapagpakilala po ako ng konting-konti lang sa inyo, so my name is Zandro Carlos and isa po akong dating estudyante bago po ako na-involve sa ganitong klaseng industry. And katulad po ng nabanggit kanina, ako po ay nagnenegosyo or nandito sa business na to for more than a decade na. Okay? So, ibig sabihin ng for more than a decade, more than 10 years. And sa more than 10 years na yan, ay marami na din pong nagbago sa buhay natin. Kumbaga, maliban sa pagiging estudyante, so tayo po ay nagkaroon na rin ng masasabi nating maraming achievement na din sa ganitong klaseng industry. Pero hindi ako nandito ngayon para pag-usapan yung mga achievement na yon kasi technically tapos na po siya. Okay? Tapos na siya. It's from the past. And ang gusto ko pong ma-share sa inyo ngayon kung ano ang naging resulta ko dito sa Ascendra sa loob po ng isa't kalahating buwan. Okay? So, pwede bang malaman dito sa nandito ngayon kung gaano ka nakatagal or gaano ka kabagong member dito sa community natin. Sige nga, i-type mo nga dito sa comment section kung 1 day ka pa lang ba, 2 days, 1 week, 1 month, okay, 10 days. So, gaano ka nakatagal or gaano ka palang kabago dito sa Quadro or dito sa Acentra International. Ayan, so 2 months, 1 month, ayan. So, ibig sabihin, lahat po tayo dito bago. Okay? Kaya nga every time na meron po kaming meeting o every time na meron akong kausap sa na client, lagi ko pong sinasabi na lahat po tayo dito ay bago. Diba? Lahat tayo dito ay nagsisimula and we all have this kind of opportunity na equal talaga. So literal, kahit po kami matagal na sa industriya, kami po ay sabay mong magsisimula pa lang. And ano pong pinakamaganda doon? Magsisimula po tayo hindi naman from scratch. Okay? Hindi naman tayo magsisimula na walang alam. We all have this experience na sinishare po sa inyo. Nang sa ganun, ay matulungan po kayo namin kung paano natin lalong mapapabilis ang pagkakaroon mo ng magandang income dito po sa Ascendra. That's why ito pong Executive Edge na diniscuss po ni Mentor Kim ay isa po ito sa mga matatawag natin kumbaga sa games or kumbaga sa pelikula. Isa po ito sa mga matatawag nating cheat code. Na pag sinabing cheat code, parang isa to sa mga pinakamagandang strategy para mapabilis po ang pagkakaroon mo ng magandang income. So ako po, bilang isa sa mga bagong member or enrollee ng Ascendra International, ay dumiretso na po akong nag-executive account. Kasi nung nakita ko po yung marketing plan and nakita ko po yung advantages ng pagiging executive account holder dito po sa Ascendra, ay hindi na po ako nagdalawang isip. Hindi na ako nagduda, hindi na ako natakot. Bakit? Sobrang clear sa akin na yung pinasok nating business ay maganda po ang ibibigay na resulta. So ito pong isi-share ko sa inyo ngayon ay resulta ng isa't kalahating buwan na pagsisimula ko dito sa Ascendra International. Ayan, ayan po yung aking picture nung ako po ay nag-claim ng aking first check, 'di ba? Last July 16, 2025.
So, can you imagine? 270,000, 'di ba? 272,000 sa loob lang halos, 'di ba, ng isang buwan. At anong malupit diyan? Ito pong sa rightmost na screenshot na nakikita nyo, yan po ang another 6 figures na laman po ng ating account dito sa Ascendra International. So technically, sa loob pala ng halos 2 months, 'di ba? Halos 2 months na tumatakbo si Ascendra, tayo po ay kumita na ng nasa almost 400,000 na. 'Di ba? Kasi technically may tax pa yan na tinanggal, pero kung kukumputin mo yung 272 plus itong 111, so technically kumita na po tayo ng almost 400,000 sa loob lamang ng almost 2 months. And ito po nakikita niyo isang screenshot na yan, yan naman po yung Kuya kinita Gob, ng yes partner. po. Yes po. Nabasa mo yung tinext ko? Tungkol po saan, kuya? Saglit. Hihingin ko sana yung mga pangalan ng mga governors kung may hawak ka dyan Ah, national. Kuya, ang napag-usapan po natin last Nexicom ay yung magko-confirm lamang po na mga governors ang ating bibigyan. So, as of today po kasi, hindi pa natin nakukuha yung confirmation, kuya. Kasi mahirap pong ibigay natin ang listahan sa inyo lahat, ay baka mamaya, hindi naman sila, ha? Mabilang lahat. Opo. Yung ipapiprame yung balisong Yes po. So, ano na lamang po tayo, kuya pare. So, doon sa GC natin, kailangan lang natin na confirmation para at least, sasabihin lang natin doon na hindi kasi natin gagawin generic yung balisong, kundi lalagyan kasi natin ng mga pangalan. So, yung sa national na lang muna. yan. Pwede po yun. Yung sa inyo, pakibigyan mo na sa akin. Ay, sige po, kuya pare. Ko-confirm ko lang yung sa mga governors. Susunod na lamang po natin sa Nexicom para at least maano natin. Ano po? Sige po, kuya. Thank you. Okay, sige. Opportunity. So ako po, I'm a family man and I'm doing the business not just because gusto kong kumita ng malaki, hindi lang dahil sa may pangarap ako, kundi may mga tao, 'di ba? May mga tao behind me na sabihin nating inspirasyon natin. Bakit kailangan natin gawin ang negosyo? And bilang isang tatay po and bilang isang breadwinner or bilang isang magulang, nakakatuwang isipin hindi mo naman pa kailangan malayo sa pamilya mo para kumita ka ng malaking pera. Hindi mo pala kailangan i-sacrifice ang oras mo sa mga anak mo for you to earn money. Bakit ko po yan nasabi? Napakarami ko kong nakilala na kumikita ng malaki pero hindi nila kasama yung pamilya nila. Napakarami kong nakikitang kumikita ng maganda pero malayo sa mga pamilya nila. So ako po, isa po sa mga pinagpapasalamat ko at parang pinaka-proud ako na nagawa po ng ganitong klaseng industry sa akin ay napapanindigan ko pa rin po o nagagawa ko pa rin yung role ko bilang tatay sa mga anak ko and bilang asawa sa partner ko. Kaya nga kung ikaw yung tipo ng tao na meron ka ng family, isa kang breadwinner or may malaking pangarap ka sa buhay, napaka tamang-tama po ng ganitong klaseng opportunity para mabalanse mo pa rin yung buhay mo. So, ibig sabihin, masaya ka with your financial status, masaya ka din with your family life, and at the same time, masaya ka pa rin sa kung ano mang passion ang ginagawa mo. Bakit si Ascendra International ang magpapatunay na kahit anong background mo, kahit anong hilig mo, siguradong sigurado po ay pasok na pasok ka sa ganitong klaseng negosyo. Kaya kung member ka na at ikaw yung tipo ng tao na gigil ka na ma-hit ang goal mo, 'di ba?
gigil kang mahit ang goal mo at kumita ng sobrang laki dito sa Ascentra habang nagsisimula pa lang, I do suggest, okay? I do suggest yung kaninang diniscuss ni Mentor Kim about executive, ngayon pa lang po, gawan mo na yan ang paraan. Bakit? The bigger, di ba? The bigger the enrollment na meron ka po dito sa Ascentra International, the bigger opportunity you will have. Okay? Kaya sa lahat ng first time, kung meron man dito mga first time na nakikinig ngayon, always remember, napakaganda po ng ganitong klaseng opportunity, especially nagsisimula pa lang tayo. Ibig sabihin na nagsisimula pa lang, ito yung pagkakataon mo. 'Di ba? Pagkakataon mo na maging pioneer, pagkakataon mo sa lahat ng advantages na meron tayo, at dito po sa Quadro Community, hindi mo gagawin mag-isa yung negosyo. Hindi mo aaralin mag-isa, hindi mo parang kakapain mag-isa. Nandito po kami para suportahan ka, nandito po kami para tulungan ka. At the same time, nandito kami para samahan ka sa pag-abot ng goal mo. So, ngayon pa lang po, siguro before matapos, i-announce ko na po sa inyo ang grand launching ng Quadro Community. Okay, sige nga, patay pa ko dito ng grand launching. Okay? So, magkakaroon po ng grand launching ang Quadro Community this coming September 6 and 7. Okay, so sige nga, kung naiintindihan at clear, ito ko dito yung grand launching. Okay? So magkakaroon ng grand launching ang Quadro Community this coming September 6 and 7. Face-to-face po yan. So dito lang po yan, malapit lang sa Metro Manila, around siguro Tanay Rizal, dyan kami naghahanap ng venue ngayon. So iniimbitahan po namin lahat ng member ng Quadro to be part of the history. Okay, so when we say history, this is the first ever official gathering and grand launching ng Quadro. Kaya kung kaya mong pumunta, o sabihin na natin, pumunta ka para makakonect ka. Diba? Makakonect ka, connect with us, magkakilala tayo, and at the same time, maramdaman mo na yung negosyong pinasok mo ay hindi ka nag-iisa. Maramdaman mo na yung negosyong pinasok mo ay may kasama ka, at higit sa lahat, dun mo ngayon maiintindihan gaano kaganda ang opportunity na kinalalagyan mo. So, mark your calendar, September 6 and 7. At isa pang announcement, this coming October 26 ay magkakaroon po ng big event si Ascentra International. Ulitin ko, October 26, 2025, magkakaroon ng big event si Ascentra International. Dito lang po yan sa Pasig, sa Metro 10. Kaya kung nasaan panig ka man ngayon ng Pilipinas or isa kang OFW, more than 2 months pa po yan para mapaghandaan mo ang date na yan. Kaya ngayon pa lang po, mag-practice na tayo magsipag, mag-practice na tayong aralin natin ng mabuti ang business nang sa ganon, lahat ng mangyayari sa Ascentra ngayong taon ay mapakinabangan mo po 100%. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyo. Again, this is Sandro Carlos, one of the founding partner, at makakasama ninyo sa Quadro, nagsasabing happy changing lives. So back to our host, Mr. JM. Thank you so much, Mentor Sandro Carlos, yan, for sharing that inspiring story. And I'm very sure na maraming na-inspire kay Mentor Sandro, tama? So for all those people na talagang naintindihan yung kwento ni Mentor Sandro, we are all here, di ba? First time dito sa ating industry, dito sa ating business, di ba? Lahat po tayo mga bagong enrollee. And if you also want that kind of life, na kumbaga meron kang tinatawag na work-life balance, di ba? Na meron kang time freedom, time for your family, di ba? Time for yourself, di ba? Time and financial freedom. Ito po talaga ang best opportunity for all of us. Diba? So thank you so much, Mentor Sandro. And so also, thank you so much sa ating presenter kanina, kay Mentor Kim Richard Lagrosa, for sharing us dito yung executive edge, tama? So 3 steps lang pala para makuha mo yung first million mo, diba? And one of the major
things na kailangan natin gawin, di ba? Para talagang mabilis natin ma-hit yung first million natin if we go all out dito sa business natin, di ba? So lahat po dito nang hindi pa naka-executive account, I myself, di ba? I'm new here, di ba, sa Ascendra International, but also, di ba, naka-executive account din po tayo. Kasi alam na po natin yung future natin dito. Nakikita na natin kung saan ang punta ng ganitong klaseng negosyo. So to all of you guys, syempre, ako isa lang ang paniniwala ko di ba? Ibig sabihin kapag ka ikaw gusto mong malaman kung ano magiging future mo, kailangan ikaw mismo mag-create ng future na yan. And for that to happen, kailangan nyo pong sadyain. Diba? Gusto nyo po kumita ng milyon, gusto nyo po magkaroon ng time and financial freedom, kailangan mo sadyain. And tinuro na po, diba, ng ating mga mentors, diba, yung 3 steps para, diba, kumita ka ng first million mo dito at sunod-sunod na maraming milyon dito sa ating community. So with that, guys, thank you so much. Sobrang nakaka-inspire tong event na to. And if you want more exciting events, guys, patuloy lang po tayong mag-antabay sa lahat ng events natin dito sa Quadro community. And katulad sinabi ni Mentor Sandro kanina, again, reminder, di ba, our grand launching will be September 6 and 7. Maghanda na po, make sure makasama ka and all your leaders. And at the same time, one of the major events na gagawin ng Ascendra International this October 26. So with that, guys, thank you guys so much sa lahat po na nag-attend. And lagi nga natin sinasabi, sa lahat po na nandito, guys, humayo po tayo at magpakarami. Yeah. So, Recording thanks so stopped. much and happy business day, everyone.